May tanong sa akin, Boss Ray, pumunta po sa amin ang taga-barangay kasi tinawagan daw sila ng ola ng utang ko. Pwede po ba yun? Nasa tawag lang o red, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa ating video, aalamin po natin kung may katotohanan po ba yun, na may tumawag lamang po no, na taga-ola daw, pupuntahan na kagad kayo ng mga taga-barangay. Kasi maski ako ho, naguluhan eh. So dito sa video natin, liliwanagin ho natin yan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na kailangan po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Pasensya na po talaga at ginabi na. Alas 10 pasado na ho. Pero pipilitin ho natin mailabas to, no? Kahit ano man ho mangyari. Okay po? So puntahan ho natin yung pinadalang mensahe. No? Sabi nga ho, may pumuntang taga-barangay no, sa bahay po ninyo kasi nga tinawagan daw sila ng ola na may utang kayo. So ang tanong nyo, pwede ba yun? Okay. Ito lang ho ulitin natin bago natin sasagutin ng derechahan. Kasi po, ang Supreme Court po natin is naglabas na po no, ng Supreme Court Administrative Circular number 14-93. Okay, maliwanag po doon no, sa memorandum circular na yon na pagka po juridical entity, meaning organisasyon or kumpanya, hindi na po yan tatangkilikin sa barangay. Bakit? Kasi po, may kakayanan po sila no, na maghabla diretso no, sa small claims court o sa korte kung ano man po yung dapat nilang ihabla sa inyo. Okay po? Hindi ko maintindihan bakit ipinipilit pa rin nila. Ang tinatangkilit na lamang po sa barangay is yung mga usaping individual at dapat po no nasasakop po ng isang municipality or isang city. Kahit magkaiba po ng barangay yan, basta ho nasasakop yung dalawang naghablahan no na kahit na magkaibang barangay yan, dapat sakop sila ng isang city or isang municipality. Okay? Tsaka dapat yan individual. No, pagka po yan, juridical entity, yung mga organisasyon, kumpanyang malalaki, hindi na ho yan tinatangkilik. Katitigas ho ng ulo nitong mga to. Okay, so, sagutin ho natin. Ito, dalawang senaryo to, no? It's either, ito pong nagpadala ng mensahe na to, ahente ng OLA, no, para, kasi nag-comment ho siya, doon sa isa nating video, no, sa ating Facebook page, no? Para, kumbaga, takutin kayo. Kasi siyempre, pag nag-comment siya, mababasa nyo. Kung sakasakali ho na ola ito na nagpadala. Kung ola ho ito. So, isa yon na tinatakot kayo kasi mababasa nyo yan eh. Pangalawa po, well, mga taga-DILG po, siguro ho, kailangan na ho na i-seminar no, yung po ating mga taga-barangay. Kasi, bakit ho nila tatangkilikin or kumbaga papaboran or susundin yung utos no, nung tumawag. Tawag di po ba? Tungkol sa utang, pupuntahan mo sa bahay, parang hindi naman yata tama yun. Di ba? Kasi unang-una po, may data privacy doon, a breach. Bakit? Kasi isiniwalat na may utang yung tao. Diba? Sinabi siyempre, kasi binagbigay ng detalye, nagbigay ng pangalan eh. At ang pinakamasakit doon, sinabing may utang. So, siyempre, mapapahiya ngayon yung tao. Diba? So, may breach na kagad doon sa privacy. Di po ba? Pangalawa, tsaka bakit pinuntahan dahil lamang po sa tawag? Ganon ka-emergency yun? Diba? It's a matter of life and death. Di po ba? Kasi yung mga dapat na pinupuntahan sa bahay, yung mga emergency. Di po ba? Pagka kayo, tuwari, taga-barangay, hindi ko sinasabing lahat ng taga-barangay, wala akong alam sa batas.
Okay? Ang sa akin lamang po is, doon sa yung nagpadala po ng mensahe, no, na hindi ho naman siguro tama na may tumawag, no, na let's say for example, bugo katabusadong online lending apps. Sinabihan na may utang, pupuntahan mo sa sa bahay para 'di ba? Para ipahiya. 'Di ba? Kasi hindi ho ganyan hindi ho ganyan ng tamang procedure. O sige, patulan natin. Ang tamang procedure po yan, dapat po, yung nagko-complain pupunta sa barangay. Maglalahad doon ng statement yun. Magbibigay po ng proof yun. Di po ba? Ngayon, pagka yan, syempre, itatala yan di ba? So, magpapadala ngayon sila ng imbitasyon, ng summon. Di po ba? Para magkaroon sila ho ng hearing sa barangay. Hindi ho yan pupuntahan kagad, diba? Sobrang naman ho yun. Ano ba yun? Emergency. Diba? Hindi ho tamang ganun kasi mapapahiya ho yung yung nakahiram Di po ba? Siguro, yun nga ho, panawagan ko ho sa DILG natin, no? Na siguro, it's about time na, turuan ho natin ng kahit konti yung ating mga taga-barangay, yung mga batas po na kaya nilang lang. 'Di ba? Yung tangkilikin. Kasi I don't think na proper or tama yung ginawa nila na sumugod sa bahay dahil may tumawag lang na maniningil ko ng ng OLA. 'Di ba? Kung yun ho yung scenario 'di ba? Kasi sabi nga sa inyo, dalawang scenario to Maaring nagpapanggap ito na OLA na nananakot lang, or pangalawa, talagang may diferensya nga ho yung mga kasi hindi ho dapat ganun diba? Hindi ganun ang protocol niyan. Dapat ba ganun? Pagka may tumawag, pupuntahan mo agad? Hindi naman dapat yata yun. Kung matter of life and death yan, or death yan, maaari, pero kung tungkol sa utang, sus Mariusi, parang hindi naman yata tama. Diba? Kumbaga, kahihiyan ho kasi nung constituent, no? Yung dadalin di ba? Kasi biruin mo, taga-barangay ang pumunta. Ano ho ang magiging papel ng taga-barangay para puntahan yung inyong constituent sa bahay? Anong gagawin? Sisingilin ba? Empleyado na ho sila ng OLA ngayon. Kaya ho ako medyo naguguluhan ako dun sa sa senaryo Kasi kung dadaanin ho natin sa legal, hindi ho tama. Talagang kahit isip ko, hindi ko ho lubos maisip na na pwede pa lang ganun, no? Na tatawag lang ako sa barangay, sabihin ko may utang yung kliyente, pupuntahan na sa bahay. Pero sabi ko nga ho, dalawang senaryo to maaari, no? Yun nga, ito nagpapanggap na OLA, nag-comment para pag nabasa ho ng iba nating mga manonood, no? Matatakot na ay ganun pala, pinupuntahan pala ng mga taga-barangay pagka tumawag sila, di ba? O yung pangalawang senaryo, talagang kumbaga kailangan ho na tutukan or bigyan ng pansin yung mga taga-barangay po natin na kahit papaano mabigyan po ng konting seminar man lang, no, tungkol dun sa mga batas na po pwede nilang kumbaga ipatupad. No? Kasi let's say sige ho, nandun na tayo. Pinakamababang ng lokal na gobyerno yan, di po ba? Pero dapat kahit papaano may alam ho yan. Hindi ho po pwedeng sugod lang ho na sugod yan. Di po ba? Kasi ang hirap, may tumawag, sinugod sa bahay. Kasi ganun ho ang lumabas Di po ba? Sabi Boss Ray, pumunta po sa amin, taga-barangay, kasi tinawagan daw sila ng taga-OLA na may utang. Pwede ba yun? Hindi ako sa akin, hindi ho po pwede yun. Pero talagang hindi ho po pwede yun kasi tumawag lamang Di po ba? Walang formal complaint Di po ba? If there's an emergency, yes, I think, pwede. Di ba? Pero, kung yan tungkol sa utang, hindi naman emergency yan Di ba? Dapat yan,
formal, pupunta ka dun sa sa barangay, papatulan lang ho natin. Hindi ko sinabing ganun no ang proseso ha. Kasi nga, meron tayong Supreme Court Administrative Circular, no, 14-93, no, na hindi ho tinatangkilik sa barangay yung mga juridical entity or yung mga organisasyon, negosyo, yung mga malalaking negosyo. Hindi na po, no. Pero papatulan lang natin na ang proper way po is pupunta ka sa barangay, no, magko-complain ka. So, itatalayan, tapos magpapadala ng SOMA para imbitahin, tapos maghaharap kayong dalawa. That's it. Pero yung sabihin mo, tumawag, tapos pupuntahan mo, I don't think it's proper. No? Doon ho sa nagpadala ng mensahe na yan, hindi ho yun yung tamang procedure or protocol na gagawin dapat ng mga taga-barangay. No, hindi po pwede, may tumawag, pupuntahan, kalukuhan ho yun. If there's an emergency, yes, I think, po pwede. Pero hindi emergency ang utang eh. Di po ba? So dapat ang tinatawagan po ng mga bugo katabusadong online lending apps na yan, yung nakahiram sa kanila. Hindi yung mga abala ka ng barangay. Ano kinalaman ng barangay? Di po ba? Yun no. So kung naaabala kayo sa ganyan or na medyo iniisip nyo, huwag nyo isipin. Kasi isang way nila yan para guluhin yung isip ninyo eh. So, sa akin no, payo ko, no, kung kayo'y past due na or delinquente na, pag-ipunan, tsaka nyo po bayaran ng buo, tapos yung pinagbayaran itabi nyo. Now, kung parating pa lang po ang due date po ninyo, at meron naman kayong pera, bayaran nyo na lang. Pero huwag kayong papatol sa tapal system. At tsaka buraburagang na yan. Kasi yun po ang ikababaon po ninyo. Lalo lang ho kayong magkakaproblema sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.